Manalangin. Panginoong Ama, sumasalangit, salamat po. As we come into your presence with thanksgiving in our heart and enter in your courts with praise, kinikilala po namin, we acknowledge your presence and your power that is within us at this time. Panginoong Ama, pinasasalamatan po namin ang aming mga kapatiran na hindi po nahadlangan sa kabila ng pag-ulan ay naririto dahil kami ay may pagkauhaw sa aming puso upang kami ay manatili sa iyong presensya sama-sama ng aming mga kapatid, because we declare that how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity, because in unity you are putting in your presence and your power upon every one of us, and even blessings forevermore. Salamat, Panginoon, sa paggabay ng banal na Espiritu na kami ay nakapasok sa iyong in your courts with praise, at salamat po na mananatili ang aming pakikis-isa sa bawat isa at sa iyong presensya. At samantalang kami ay may kauhawan na mauupo sa iyong paanan. Katulad ni Mary, ang lahat po ng aming matatanggap ngayon mula sa iyo ay hindi po makukuha at mananakaw ng kaaway. As we open our hearts and our mind and our spirit with a hungry heart, receiving everything that you have planned for us to receive for this day. Panginoon, salamat din po sa mga bagay o biyaya na pinagkaloob mo na sa amin. Kung paano kami dumating sa lugar na ito na meron kaming nararamdaman, o meron kaming kahinaan, o meron kaming mga pangangailangan. Kami po'y nananampalataya na samantalang sa aming sama-samang pagpupuri at patuloy na pananatili sa iyong presensya, binigay mo na po ang kasagutan sa aming mga pangangailangan. Kaya naman po sa aming oras ng pakikinig sa iyong salita, binubukas po namin ang aming kaisipan, ang aming puso at ang aming espiritu upang tanggapin ang lahat ng inihanda mo para sa amin. At ikaw po ay maluwalhati sa aming mga buhay kung paano ito'y makakayanan namin sa paggabay ng banal na espiritu na ipamuhay araw-araw at makita ng mundong ito ang liwanag upang ang kadiliman na nandyan sa in our round about us, the darkness that is round about us will just disappear because of the light that shines in our lives. Kaya sinabi po ng Panginoon Jesus na kami ang asin of the world, and we are the light of the world. And we declare that all darkness of sicknesses and doubt and weaknesses and all works of the evil one had already been defeated and finished as we declare it in Calvary's cross. Hallelujah. The victory is ours, and we are here to celebrate your goodness and the victory that you have brought for us on Calvary's cross. Gabayan mo nga po kami sa pagitan ng banal na Espiritu na ang lahat ng aming mapag-aaralan ngayon mula sa iyong salita sa gabay ng banal na Espiritu ay makayanan namin itong maipamuhay araw-araw upang maipakita sa mundo ang Diyos na aming sinasamba ay makapangyarihan at buhay sa aming mga buhay. At meron kaming pagtatagumpay sa lahat ng araw ng aming buhay dahil ang aming Panginoong Diyos na sinasamba ay buhay at makapangyarihan at nananatiling reigning and ruling in all the nations of the world in righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Ito pang aming panalangin na may pagpapasalamat at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen, amen, amen. Sa bawat linggo po ng ating mga pag-aaral ay ating isusummarize ngayon, i-review. At papag-aralan natin mataman. Ibig sabihin, we will study and meditate clearly. Yan.
Yung pong sinasabing mataman ay sincerely sa ating puso. Sa ating pong buhay dito sa mundo, bagamat tayo nananampalataya na tayo po ayon sa aral ng banal na salita, na tayo po ay nananahan, we are citizens of the kingdom of God. Amen. At atin pong pinananampalatayanan na God has raised up on a higher ground na hindi kayang abutin ng anumang tuksong ng kaaway. Our feet have been placed on a rock, which is Jesus, guys. And anumang daya ng kaaway, hindi tayo maaapektuhan because we are on a higher ground. Not unless ang mananampalataya ay bumaba sa level ng mga hindi mananampalataya. That is where ang mga mananampalataya ay maapektuhan. Kasi bumaba siya doon sa level ng hindi mananampalataya. Ngayong umaga ay papag-aralan natin, what is our message? Ano bang mensahe ng ating buhay na ating ipinapahayag araw-araw sa ating kapaligiran? Bakit po ganun ang tanong? Kasi in this world, bagaman tayo ay nasa kaharian ng Diyos, we are affected by the frequency. Ang ating buhay ay merong ipinalalabas na power. Diba sabi ng Panginoong Yesus, we are the light. So light is a power, it is a frequency. And we are affected by the frequency around us. Ngayon, tayo ay nasa kaharian ng Diyos. At lahat sa ating kapaligiran, we believe that God created, when God created man in the 6 days of creation, lahat yan sa ating paligid was created by God for His purpose sa kabutihan ng tao. Amen po ba? Kaya dapat makita natin na tayo may kaugnayan sa lahat ng naririto sa ating kapaligiran. The frequency of everything around us, we have to relate yung ating pong buhay, our life has something to do with what is happening around us. Hindi po tayo ang maghihintay na apektuhan tayo ng adverse circumstances that is happening within our circumstance, kundi tayo po bilang mga mananampalataya, we will be the one to affect the world around us. Amen. Tayo po ang gagawa. Tayo po ang magkakaroon ng effect. We will be the one who will affect the world around us. Hindi po tayo nakatingin sa, ano bang nangyayari ngayon sa mundo? Ay, nakakatakot naman. But, ito po sa ating papag-aralan, ay magkakaroon tayo ng matibay at sigurado na katatayuan sa harapan ng Panginoon. Amen. The title of this message today is, what is your message? What is your life message to the world? Ano bang ipinapahayag ng ating buhay sa mga tao na nasa ating kapaligiran? Basahin po natin ang 2 Corinthians 3, 2 hanggang 3. Ano po bang sinasabi dito? Kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Kaya nakasulat sa aming puso, kayo na nakasulat sa aming puso, at makikilala at mababasa ng lahat. Hallelujah! Tayo po yung mensahe. Tayo po yung rekomendasyon. Kaya ito po ang tanong, ano po ba yung mensahe na ating pinalalaganap mula sa ating buhay araw-araw na nakaka-apekto sa ating kapaligiran? Kahit hindi po tayo magsalita,
meron pong lumalabas, the frequency of our life every day affects the world around us. Tayo po ang dapat magkaroon ng kapangyarihan na maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at maipahayag naman natin ito at maganap sa ating kapaligiran. Pag-aaralan po natin yan ng masinsin, introduction pa lang po yan. And verse 3, maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo, ang sulat niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng banal na Espiritu ng Diyos na buhay at hindi nga kundi sa puso ng mga tao. Okay. Hindi ang mensahe ng Diyos sa ating buhay ay hindi isinulat sa pamamagitan ng mga tinta, kundi isinulat ang mensahe ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin po, ang ating puso ay may mensahe na galing sa Diyos. At kahit hindi po natin ito verbally ipinapahayag ng ating labi, but the power and the message that God has written in our hearts ay nakaka-apekto sa buhay ng mga taong ating nakakasalamuha araw-araw. Kaya nga po, kung maunawaan natin ito, na meron tayong mensahe sa ating puso na nilagay ng banal na Espiritu, hindi sa pamagitan ng tinta, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, isinulat ang mensahe na dadalhin ng ating buhay upang maka-effect sa mga ating kapaligiran at sa mga tao sa ating nakakasalamuha araw-araw. We are the message, we are the epistle of God written in our hearts upang maipahayag natin sa pagitan ng ating buhay yung mensahe ng Diyos para sa buong isang kalibutan. Ilonggo na po yun. For the whole world. At paano natin ito gagawin? Okay. Upang magawa natin ito na ang mensahe ng Diyos na sinulat sa ating puso ay ating maipamuhay, unang dapat nating maunawaan, number one is we have to establish our identity. Sabihin nga po natin, identity. Sino nga po ba tayo sa harapan ng Panginoon? Because when we see how God sees us and how planned for our lives, then wala pong gawa ng kaaway dito sa mundo ang makakatalo o makaka-istorbo sa atin. 1 Peter 2, verse 9. English na lang. English na lang. English na lang. We are a chosen generation. 1 Peter 2:9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellency of Him who called you out of darkness unto His marvelous light. Isa-isayin po natin. Sino po ba tayo at ano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon? Tayo po yung mga mananampalataya at sa ating mga pananatili dito ay meron na tayong kaunawaan. Kailangan lang yung ating naunawaan at yung ating natanggap ay ating ipamuhay. Sabihin nga po natin, ipamuhay ang katotohanan. Amen. So letter A po,
sa ating identity, we are a chosen generation. Naririnig po natin ito, sinasabi at pinapaalala sa atin ni Pastor, dahil nararamdaman na po natin at nakikita na po natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Ibig sabihin, itong ating generation, we are the chosen generation, na kung saan tayo makaka-witness, makikita, mararanasan, mararamdaman natin ang pinaka-dakilang milagro ng buhay sa pagdating ng Panginoong Jesucristo na atin ang pinakahihintay. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon, ang mga taong naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Atin pong tanggapin na we are a chosen generation. Wala pong tinatanggi ang Panginoon. Lalo higit sa ating kapanahunan, sa ating pananatili, sa pananampalataya, at matapat na pag-attend ng fellowship in the presence of God. Tunay nga kung mararamdaman natin na tayo ay tinawag, tayo ay pinili, tayo ay lahing hinirang, sabi sa Tagalog. Tayo po ay lahing hinirang ng Diyos. Yun po ang number 1, piling hinirang ng Diyos. At sabi po sa Exodus 19:5, tayo daw po ay, what's this? Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ay magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Sabi po sa English, we have been a peculiar treasure. Yung bang 19:5? God has chosen us to be a peculiar treasure above all people of the earth. Hallelujah. Kaya tayo po ay peculiar treasure. Sabi po sa English, tayo po ay kayamanan ng Diyos dahil tayo kanyang pinili. Amen. Kaya kung ito po yung ating isa sa buhay, dahil ito yung ating pinananampalatayanan, hindi po pagising po natin sa umaga, tayo po ay laging taas ang balikat. Nakita na kayo ng tao na laging laylay ang balikat? Kamusta ka? Eto, may maintenance. Ikaw ay lahing hinirang. You have been chosen. You are a treasure above all the nations of the world. Kaya, yun ay ating pananampalatayanan na tayo pinili, na tayo ay treasure, na tayo ay chosen generation, at tayo lalakad na may pagtatagumpay. Hindi po pagyayabang, kundi pagtatagumpay. Kasi alam natin na tayo ay pinili. Tayo ay mga anak ng Panginoon na kanyang pinili mula above all the nations of the earth. Peculiar treasure, sabi po sa English. Kaya tayo po ay kayamanan. Hallelujah. Galing tayo sa Diyos at inaangkin na tayo kanyang kayamanan. Dahil tayo galing sa Kanya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. We are so precious in His sight. Yun po ang isa sa ating kaunawaan that we are a chosen generation. Pinili po tayo kung hindi po tayo itinatakwil. Itakwil man tayo ng lipunan dito sa lupa, hindi po tayo makakaramdam ng sama ng loob. Knowing that God has chosen us to be a peculiar treasure unto Him. Amen. Kahit ano po sabihin ng mundo, hindi na tayo maapektuhan knowing that we are a chosen
precious treasure in God. Amen. Yun ang number 1 natin na identity. Letter B, tayo po ay royal priesthood. Tayo po ay mga kaparian. A royal priesthood. Madalas na pong nababanggit ito ni Pastor sa atin na ang templo po ay mayroong 3 bahagi. Doon sa labas ay para sa mga Gentiles, sa mga bagong mananampalataya. At naghahandog ng kanilang mga handog para sa kanilang kasalanan. Pero tayo po, na mananampalataya na sa mahabang panahon, tayo po ay tinatawag na royal priesthood. We have access. Napag-aralan na po natin ito. Bilang mga kaparian, mga pare, tayo po ay may karapatan na pumasok sa holy place. Doon po sa holy place, ano po ba ang ating karapatan? Ano po ba ang ating biyaya na matatanggap na tayo ay royal priesthood chosen by God? Doon po sa kanan na bahagi, pagpasok natin, ay naroon ang showbread. Yung pong tinapay na 12 na laging pinapalitan araw-araw, ibig sabihin it is always fresh para sa bawat isang kakain. Alam po natin na ang tinapay ng buhay ay ang salita ng Diyos. Kaya nga po itinuturo sa atin na babasahin natin ang salita ng Diyos umaga at gabi. At kung tayo po, meditate day and night. Atin pong pinagnilay-nilayan, hindi lang po natin binabasa ng mabilis para lang matapos natin ang limang chapter, kundi pinagnilay-nilayan po natin ano po bang ibig sabihin itong ating nabasa. Dahil kung ito po ay ating ginagawa, we meditate the Word of God day and night, ang biyaya po ng pagtatagumpay at kasaganaan ng buhay ay darating sa atin. Hindi po tayo nagsisikap na lumakad o tumakbo upang matanggap natin ang success. But when we meditate on the Word of God, showed by the bread of life sa holy place, ang salita po ng Diyos na makapangyarihan ang gagabay sa atin upang tayo ay magtagumpay. Amen! Ang tagumpay po ay bunga ng ating pagkikipag-isa at pananatili sa presensya ng Diyos. Amen! Hindi po tayo naghahanap ng tagumpay. Ang tagumpay po ay darating sa ating buhay. Ang kaparaanan po is when we meditate the Word of God day and night, and that will lead us and cause us to have success in life. Di ba madali lang po, hindi na natin kailangan magsumikap o magpakahirap. Kahit po sinasabi sa mga salmo na hindi mo kailangan magpuyat at gumising na maagang-maaga upang makamtan mo ang iyong tagumpay. But the key is that we have to always eat the bread of life in the holy place, meditate day and night, and that will lead you to success. Hallelujah! Ito po yung daan na ating tinatahakan na ang success ay naroon na. Hindi na po natin hahanapin. Marami pong tao sa mundo na nagpapakahirap, sinusugal ang kanilang buhay para sila'y makapagkamit ng tagumpay, magkaroon naman ng pera, o kung ano-ano pang kailangan sa mundo. But it is not the way that God plans
For a life of a man to be, ang susi po ng pagtatagumpay ay when we read the Word of God, which is the bread of life, and meditate on it day and night, that will lead us to success in life. Amen! Hallelujah! Madali lang po, diba? Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng kung anong mga hirap. Dahil yung hirap po ay tinapos na ng Panginoong Jesus sa krus sa Kalbaryo. Kailangan na lang natin ay tanggapin natin yung biyaya niya ay nandun na niya para sa atin bilang mananampalataya. So we are a royal priesthood. Yung pong tinapay ng buhay na ating laging pinabasa at ating pinagninilayan. Sa gitna po ng holy place, ay mayroong altar of incense. Ito po yung nagpapahayag ng pagsamba. So tapos natin mag-meditate on the Word of God day and night, that will lead our hearts to worship, open our hearts and our spirit to worship God. Wala po tayong ibang nanaisin, kundi tapos natin maunawaan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos, tayo po ay magpupuri. Natural na lamang sa ating puso at sa ating espiritu na magpuri, knowing and believing that God has already prepared success for us according to His plan and purpose. Madali na lang po, natural na lang, and the angels cry. Mabilis na lang na tayo makapagpuri sa Diyos. Dahil bukas na po ang aking puso, bukas ang ating espiritu sa pagmimilay sa salita ng Diyos. And our heart will be there to worship Him for all the goodness and the great love that God has given unto us freely. Amen. Nararamdaman po ba ninyo yun? Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang susunod po na ating makikita, ating pinagkaloob sa atin sa holy place, is the candlestick doon po sa gawing kaliwa. Ibig sabihin po, yung candlestick, yung po ay ginawa sa isang solid na ginto. At hinulma, mula doon sa solid na ginto ay hinulma na magkaroon ng 6 na branches. Hallelujah! Yung lamang pong formation ng candlestick ay isa ng dakilang milagro. Ibig po sabihin, ito'y nangangahulugan na mula sa isang puno, katulad po sa sinasabi sa John 15:5, na mula sa isang puno, tayo po ang mga branches. Hallelujah! At alam po natin at napapag-aralan natin, I am the vine and you are the branches. He that abided in me and I in him, the same bring forth much fruit, for without me you can do nothing. Yung pong candlestick na nag-iilaw sa holy place ay nagpapahayag sa atin na tayo galing sa isang puno at tayo nakakonect sa puno. At samantalang tayo nakakonect sa Panginoon, meron pa po bang mahirap gawin? Meron pa po ba? May makapagsasabi po ba na samantalang tayo nakakonect sa puno na walang iba kundi ang Diyos Ama, is everything is possible and we will bear much fruit. Kasi ang taong iwalay sa Diyos, kahit makatanggap pa siya ng milyon-milyon at tumanggap pa siya ng karangalan o kung anong karangalan dito sa mundo, ang lahat ng yan ay maiiwan lamang sa mundo. But because we are connected to the true vine, and the Father is the true husbandman, wala
wala na pong imposible na tayo nakakonect sa Panginoon at tayo po'y magbubunga ayon sa kanyang plano in His perfect time. Yun po ang sinasabi sa John 15, na tayo'y mamumunga, meron po tayong bunga. Dahil tayo'y nakakonect, we abide in the Lord, by His Word and by His Spirit. At sabi po niya sa bandang huli, His Word abide in us. Ang kanya pong salita na ating pinagnilay-nilayan umaga at gabi, ano man po ang ating hingin sa kanyang pangalan, ipanalangin sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po'y magaganap sa ating buhay. Ito pong ating pinapag-aralan, kung ating pong isa sa buhay araw-araw, ang bunga natin ay makikita, madalaman natin at magaganap. Ako po ay sakay ng bus galing sa Batangas, 3 oras papuntang Maynila. Humingi po ako ng permiso sa driver at sa konduktor na mangaral sa loob ng bus. Hallelujah! Ayaw pumayag ang driver at ang konduktor kasi sabi niya, Nanay, baka ka matamba. Sagutin ka pa namin. Sabi ko, hindi ako matutumba. Kukuha ako ng isang lalaki na tatayo sa likod ko para aalalay sa akin. Ang ginawa ng konduktor, siya na naman tumayo sa likod ko. Siya na naman tumayo sa likod ko, ay inalalayan ako habang ako nagpiplit sa bus. 3 oras yung biyahe, kaya wala silang magagawa kundi makinig. Ibig pong sabihin, dahil tayo punong-puno ng salita ng Diyos, kung ano sinasabi sa Jeremiah, na ang salita ng Diyos ay katulad ng apoy na nagbabaga sa ating buto, na hindi natin kayang iwasan, kundi kailangan natin ipahayag sa mga tao na nangangailangan. Amen! Amen. Hallelujah! Noong pong isang araw naman ay pumunta kami sa sa jeepney terminal. Terminal ng mga jeepneys. Meron pong 7 driver doon na kumakain ng tanghalian. Humingi ako ng pahintulot doon sa may-ari. At ako po'y nag-preach sa kanila. Hallelujah! 7 driver, maligaya naman po sila kasi ang mga jeepneys nila, yung luma ng mga jeepneys, salamat sa Panginoon dahil binigyan pa sila ng 5 years para maghanda na ang kanilang mga jeepneys ay ma-phase out. So masaya sila at masaya kami na tumanggap din sa Panginoon ang mga jeepney drivers at kasama ang kanilang boss. Hallelujah! So binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ipahayag ang magandang salita ng Diyos sa mga pagkakataon na ipinakikita niya sa atin. Tayo po ay hahakbang lamang. Ito pong salita ng Diyos na isinulat na sa ating puso, yung po ating mensahe. May mensahe na po tayo na inhanda ng Diyos. Kaya lagi po tayong handa na ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan sa maraming tao. Tayo po'y tinawag na Holy Nation. Bukod na tayo ay we are a holy nation. Sa John 17:19, tayo po ay pinaging banal na. Pinaging banal na tayo. We are called to be a holy nation. Kasama pa rin po ito sa 1 Peter 2:9. We are called a holy nation. Ibig sabihin po, tayo pinaging banal na. Sa magitan ng final sacrifice of the Lord Jesus Christ at Calvary's cross, ang ating pong kaligtasan ay final. Hindi po paulit-ulit. Wala na po. Yung one sacrifice ng Panginoong Jesus, it's for everything, past, present, and future.
It's powerful to cleanse all our sins, our iniquities. So consider yourself as a sanctified person. Hindi na po natin dadalhin ang ating buhay sa mga hindi magagandang kaugalian. Ito po ay laging ini-emphasize ng ating pastor. We have to live a sanctified life because the Lord Jesus Christ is coming soon. Hindi natin alam kung kailan. Kailangan lagi tayong handa. As God has already sanctified us, hindi na po tayo babalik sa mga gawi ng tagamundo. We are called sanctified, a holy nation, a peculiar people. Hallelujah! Kasama pa rin po ito sa 1 Peter 2:9. Pakiano ulit. Kasi kasama pa ito doon. A holy nation, a peculiar people. Ano po bang ibig sabihin ng peculiar people sa English? But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Kakaiba po tayo sa mga tao na nasa mundo. Yung po ang sinasabi sa Romans 12:1 and 2, na hindi tayo nakikiayon sa mga gawi at mga ugali ng mundo. Tayo po'y pinago na, hinugasan, at pinaging banal na ng Panginoon. Hindi na po tayo babalik sa pagkakasala. Peculiar people, ibig sabihin po, tayo ay binili. Pinapag-aralan po natin ito. Binili tayo hindi sa magitan ng silver or gold. Wala pong maitataas na presyo kaysa sa pinaka-importanting kaparaanan na tayo iniligtas ng Panginoong Yesus mula sa kamatayan dahil ng ating kasalanan sa magitan ng paghuhugas ng kanyang banal na dugo. Wala na pong iba, wala na pong ibang tataas pa o magiging kaparaanan ng tao so that they can be forgiven. Deuteronomy 7:6. We are called holy people unto God. Tayo po'y pinaging banal na ng Panginoong Jesus sa pagitan ng kanyang banal na dugo. At dapat po tayo'y mamuhay para sa Panginoon. The Lord has chosen us as special people unto Himself above all the people on the earth. Sa lahat po ng mga biyayang ito, sa lahat po ng mga karapatan na ito, tayo po ay merong responsibility. Sa mundo pong ito, anumang area ng ating buhay, tayo po'y binibigyan ng privileges and with equivalent responsibilities. Sabihin nga po natin, responsibilities. Hindi po tayo mga spoiled brat na kung ano yung hingin ay bibigay lang na walang kapalit. Ibig sabihin, lahat ng biyayang ito na napag-aralan natin sa 1 John 2:9 na tayo ay we are a chosen generation. Pinili po tayo, iniwalay na tayo sa mundo. A royal priesthood, tayo may mga pare. Ibig sabihin, pare po, nandun tayo sa holy place. And ang ating pong oras, we spend, nandun tayo sa pakikiisa sa Panginoon. Hindi naman po sinasabi hindi na tayo magluluto, hindi na tayo maglalaba. But in all the things that we do, we know that we are staying in the holy place. Napag-aralan na natin, we meditate on the Word of God, nakapagpuri na tayo, kahit tayo naglalaba, pwedeng magpuri, at tayo po ay nararamdaman natin na tayo ay nakakonect sa Panginoon sa lahat ng ginagawa natin araw-araw. Kami po ay may tanim ng palaya at lumabas na sa aming bakod. Meron pong tumatawag sa akin ng isang araw. Akala ko kung ano yun, pwede pong makahingi ng 3 dahon ng ampalaya. Eh sabi ko, kumuha ka na ng marami. Ano bang gagawin niyo? Akala ko hinuluto. Eh sabi niya, gagawin daw sa anak niya na inuubo.
nakalimutan ko lang po. I'm sorry. Kasi sabi ko, sana binigyan ko pa ng honey. Kasi, igagamot daw nila sa kanilang anak. Iniisip ko, Panginoon, ibalik mo sa akin yung mag-anak na yon. Maliit pa yung bata, tapos medyo mahirap sila. Sabi ko, Panginoon, ibalik mo ulit. Manghingi sila ulit ng dahon ng ampalaya. Binigyan ko pa nga, pinakuha ko nga ng dahon ng what's this? Oregano. Sabi ko, yung pa may oregano doon, kumuha ka ulit. Nakalimutan kong bigyan sila ng honey. Sabi ko, Panginoon, ibalik mo sila dito. Bibigyan ko sila ng honey para doon sa kanilang anak. At ipag-pray ko yung kanyang anak. Kasi may ginagawa akong importante. Nakalimutan ko ng mag-minister sa kanila. Pero hinihiling ko na pabalikin ng Panginoon upang aking ma-share sila at maibigay ko ano pang kanilang pangangailangan. So ano po, sa gitna po ng ating mga biyaya na tinanggap at patuloy na ginaganap ng Diyos sa ating buhay, meron po tayong dapat gawin. Dahil tayo po tinawag, kasama din po pinakahuli sa 1 John 2:9, kaya po tayo binigyan ng mga biyayang ito upang sa ating buhay ay ating maipabuhay ang kanyang biyaya. So that in our lives we may show forth His praise unto Him who called us from darkness unto His marvelous light. Yung pong mga biyaya na pinagkaloob na niya sa atin ay ating ipamumuhay upang yung light, ilaw ng biyaya at pag-ibig at pag-iingat, kapangyarihan ng Diyos, yung mensahe ng Diyos na nilagay sa ating puso ay ating namang maipahayag sa iba. Upang ang buhay na ito ay makita, kakitaan ng Diyos na buhay na siyang gumagabay sa ating buhay araw-araw. Mapapansin po nila yan. Hindi na po tayo maghihirap na magpaliwanag o mahumingi ng audience sa mga tao. Because the message that God has placed in our hearts, ibalik po natin yung coherence. Ano po yung pag-ibig na inilagay na ng Diyos sa ating puso? Ano po yung mensahe? Ano po yung kapayapaan? Ano po yung biyaya? Yan pumupuno sa ating puso at ito po yung umaapaw sa iba. Sabi po ng mga scientists, the coherence, the frequency that we hear in our hearts affect 10 persons around us. Hallelujah! Kaya po sa aking experience, ang mga tao po, hindi na ako nagsisimula ng nakipag-usap sa kanila. Sila po ang nagsisimula na makipag-usap sa akin. Sasabihin po nila, ilang taon ka na ba? Yan. Pag tinanong niya ako gano'n, I have my flora. Na sabihin na ang lahat sa aking buhay ay dahil ang Diyos ang gumagabay. Ayun, sasabihin ko na ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa kanila at tayo magkakaroon ng bunga. We will show forth the praise of God who have called us and blessed us with all these heavenly places that binigay niya sa atin. Hindi na po natin kailangan na mag-isip ng kung ano-ano pang mga kaparaanan. Tayo po'y tinawag ng Diyos to declare upang ipahayag ang mensahe ng Panginoon na inilagay na niya sa ating puso. Ipamumuhay na lang po natin. Yung pong verses 11 hanggang 25 ng 1 Peter 2 na ipahayag na sa atin ni Pastor na tayo dapat mamuhay na may kabanalan, tayo mabuhay na may katotohanan, tayo mabuhay na may kapayapaan, tayo mabuhay na may pag-iibigan. Napag-aralan na po natin yan, basahin na lang po natin ulit. Ibig sabihin, yung pong mensahe ng Diyos na ipinapuno na niya sa ating puso ay kumikilos. It affects the people around us. Kailangan lamang po ay ipahayag natin. Nararamdaman nila ito, nararamdaman nila na meron kang kakaiba sa iyong buhay. At sila'y nagtatanong,
at sila ay makikinig. At tayo po, dahil tayo we are connected to the branch. And we can do all things through Christ who strengthens us. Wala pong pwedeng tumanggi. Because the love, the message that God has written in our hearts, it is so powerful. And with God, all things are possible. Tayo na lang po ang magugulat na ang bunga natin ay dumarami. At God is giving us opportunities kung paano ang magandang mensahe ng kaligtasan ng Diyos ay ating maipapahayag sa iba sa pamamagitan ng ating buhay. Kailangan po ito ay galing sa ating puso. We have to walk our talk. We have to lead the message. Kailangan maramdaman nila yung pag-ibig, maramdaman nila yung kapangyarihan, maramdaman nila yung katotohanan na nakapuno sa ating puso, and they will just believe and be saved. Ito po ang katanungan na iiwan ko sa inyo. What is the message? Ano po ba ang mensaheng ating dinadala sa ating araw-araw na pamumuhay? Magtatapos po ako sa isang kwento. Sa Iloilo, ay meron pong binibentang lupa at iniaalok sa akin. Nakikinig lang naman ako. Sabi ng babae, nag-usap na sila mag-asawa, kay pastoran natin ibenta kasi wala kang makukuha sa kanya. Sa puso ko, nagalit ako. At least nasabi nila wala silang makukuha sa akin. Hindi ko binili ang kanilang lupa. Ang ibig po salang sabihin sa sa pagiging Ilonggo, sa kipastora natin ibenta ang lupa dahil kahit anong gawin mo sa kanya, kahit balik-baliktarin mo yan, hindi yan magagalit. Wala kang makukuhang galit dyan. Wala kang makukuhang away dyan. Wala kang makukuhang problema dyan. Kaya sa kanya natin ibenta. Nagkamali po ako ng interpretasyon bilang Tagalog. Hindi ko po naunawaan. Hindi ko po binili yung lupa, yung kanilang lupa. Ibig po sabihin, kung sasabihin ang pangalan mo, sino ba yung pastor nila dyan sa Word of God? Si Pastor Anthony? And they can have good things na sasabihin. Ay, oo, may ministry sila dyan. Masaya kami dyan kasi nagba-Bible study kami, tapos may zumba-zumba, tapos may kainan pa, sky is the limit. Di po ba? May mensahe tayo. Hindi lang yung mensahe na ating ipinapahayag, kundi mensahe ng ating buhay na kanilang binabasa. Nababasa po nila kung ano ang nakalaman sa ating puso. And the angels cry,